Grand Lasak City! Lasak City represent bulak sa utot-utot. Di ba? Hi mga karag-karag. Sayang din kasi itong minupusal, fashion, national costume, distraction loko kung hindi ko na itudo yung pagka-chismosa ko for today's chismisa na pinag-uusapan, pinagchichikahan na mga active na mga chismoso at mga chismosa sa social media. Nako, todo na natin itong mga karag-karag sa mainit na umaga ngayon dito sa Lasak City na kung saan center of attention ng chismisa ng naging pa-national costume ni Ima Tiglaw na kung saan, nako, pati yung mga taga 5-6 community, mga kapitbahay din natin, hindi daw patok or hindi daw angkop yung naging pa-national costume ni Maring Ima. Wala daw silang makikitang trademark mula sa pins. Magiging reaction ko naman mga karag-karag, anong era na ba tayo ngayon? Kasi ilang dekada na ba ang mga nagdaan na sumabak ang Pilipinas sa mga pa-international pageant na puro na lang Filipiniana, puro na lang mga paibon yung nakikita natin, di ba? Ngayon may kakaibang mga hinihain ang mga bagong kandidata na lumaban sa international pageant na hindi Filipiniana, hindi paibon, pero question mark na naman ng karamihan. Na walang aparte ng Pilipinas ang naging pa-national costume ni Ima Tiglaw. Where is the pins daw? Where is the signature of the Philippines in the national costume of Ima Tiglaw in Miss Grand International 2025? Labarang jud nila. Ngano mas stress man gyud sila. Kung matandaan bitaw din natin yung naging pa-national costume ni Beatrice Luigi Gomez sa Miss Universe. Di ba yung bakunawa, o di ba marami ding ay ano yun, kasi ibang concept yung binigay ni Beatrice Luigi Gomez din noon sa Miss Universe, di ba yung story about sa Cebuano, yung buwan na kinain ng bakunawa, yun yung inano ni Beatrice Luigi Gomez. Kung mali ako, comment down below mga karag-karag. Dito naman sa naging pa-national costume ni Ima Tiglaw na kung saan sa Pampanga nga. So ang sa dami nating island sa Pilipinas, ang dami din nating mga kwento na dapat nating i-share bitaw, yung mga kwentong kakaiba na pwede nating anuhin sa national costume, kasi nasanay kasi tayo sa pa-Filipina ng mga paibon, mga paagila. Yun kasi yung pag Philippines talaga ay yung mga papayong, di ba? Yung mga pagganon. So, ngayon sa pa-national costume ni Maring Ima Tiglaw, hindi pa ba sapat? Hindi ba kayo happy? Di ba? Yun yung magiging reaction ko mga karag-karag. Hindi ba tayo dapat ma-appreciate natin yung effort ng ating pambato ng team ng Miss Grand Philippines Organization na binigyan nila tayo ng kakaiba ding taste ng pa-national costume na hindi naman nakakaumay na paglabas ng kandidata natin, ay Pilipiniana again, ay paagila again, ay papakpak again, ay yung pag ganun. At least nung lumabas Ima ay pa-half moon, di ba? Ay, kakaiba. Parang hindi doon kay Beatrice Luigi Gomez, ay, hala pa dragon. Ay, bakunawa pala. So, dapat na-appreciate natin yung effort ng kandidata natin. Dahil kung naging putso-putso yung naging pa-national costume ni Maring Ima Tiglaw, ibabas na naman siya. Ngayon, okay naman yung naging pa-national costume niya, binas na naman siya dahil wala sa ng Pilipinas. Ay, kalabad! Hoy! Parang yung kapitbahay din natin ba? Talagang details, di sila ng details. Where is the Philippines? Hoy! At tupagin nila yung national costume din ng kandidata nila kung tumumpak ba din sa history ng bansa nila. Inaabangan ko talaga may isang kandidata mga karag-karag na mag-costume ng buaya bitaw sa international pageant, yung matapang na kandidata na i-represent niya sa national costume yung buaya ba, yung corruption sa Pilipinas ba? Naabot na sa corruption sa Pilipinas. Bulak sa utot-utot na lang ilang i-represent. Ganon. Naloka ako mga karag-karag, pero dapat nga suportaran na lang ng laban ni Maring Ima Tiglaw kaysa makisabay bitaw sa ating mga hanas, ating mga kapitbahay na Philippines, it's not following the traditional national costume. Sila gani naga sila yung mga pa dragon naga sila yung mga pa kanang sa ngalan anang sa patuko magay sila yung mga kimudo ay pastila. Hay, ang
malambot lang mga karag-karag. Ewan ko sa inyo kung ano yung magiging reaction nyo sa naging pa-national costume ni Ima Tiglao. Saan ang mali? Saan nagkulang? Oh, yun yung tanong ko sa inyo. Comment down below. At base nga sa mga pa-survey sa mga beauty pageant pages, pasok naman si Ima sa nasa top 10 yata sa best in national costume. So, ang mga nakausad talaga sa top 5, Ecuador, maganda yung national costume ni Ecuador. So, okay sana lalo kung gumapang talaga siya. Bitaw, yung gumapang talaga siya, tumayo na lang siya after the end, bitaw doon sa stage. Tapos, Ecuador, Japan talaga, si Japan talaga sa akin, best national costume. Si Laos, si Thailand, maganda din yung naging performance ni Thailand. Si Ima Tiglao sa top 5 ko. Tumatak din sa akin na, ay, ang ganda. Di ba? Comment down below mga karag-karag. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe. Kuragan Karag and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest kaganapan at late na intriga sa mundo ng beauty pageant. Ma-exit na ang Miss Grand Lasak City represent Bulak sa Utot-Utot. Bye-bye!